Magandang umaga po mga kapatid. Ito po si Toto Mortillero sa isa na namang vlog. Ito'y patungkol sa selebrasyon natin sa araw na ito na Rizal Day. Ngayon ay ang Rizal Day. So ngayon nagbibigay pugay tayo sa ating dakilang bayani na si Dr. Jose Rizal na nagbuwis ng kanyang buhay para sa soberenya ng ating bansa. Si Dr. Jose Rizal ay naglaan ng kanyang buhay para tayo'y makalanghap ng hangin ng kalayaan. Sa edad na 35, siya ay namatay dahil ipinaglaban niya ang kalayaan ng ating bansa. Sa mga taong 1887, si Rizal was around 26 years old at that time. Nagpetisyon si Rizal sa mga kinaukulan ng pamahalaan ng Pilipinas na nasa ilalim ng mga Kastila na ihinto ang pagpapataas ng renta ng mga tenants doon sa Calamba, Laguna na nasa ilalim ng kamay ng mga kapariang Dominikano. Dahil ang Calamba ay prior lands at the time. So nagpetisyon si Rizal at hindi binigyan ng pansin ng gobyernong Kastila. Instead, ang nangyari, mas pinataasan lalo yung renta sa mga magsasakang taga-Calamba at yung iba ay inibek doon mismo sa kanilang mga lupain na kanilang rinintahan. At ang isa sa mga pamilya na pinalabas doon sa mga lupain na kanilang sinasaka ay ang pamilyang Rizal. At yung iba pa ay sinunog yung kanilang mga kabahayan. Yun ang inspirasyon ni Rizal na makipaglaban laban sa mga Kastila. At aware din si Rizal sa nangyari doon sa tatlong pari, si Gomez, Burgos at Zamora, na nagreklamo tungkol sa hindi magandang pamamalakad ng mga Kastila sa bansang Pilipinas noong mga panahon na yun. So si Gomez, Burgos at Zamora ay naging idolo ni Rizal. Si Rizal ay nag-aral sa Ateneo, ang elementarya, high school at nagpunta ng Espanya para mag-aral ng medisina. So lininang niya doon ang kanyang pag-iisip at nasyonalismo. Nung nandoon pa si Rizal, nagsimula na siyang nagsulat ng El Filibusterismo at No Limiting Here. Ito ang mga libro na nag-udyok sa mga revolusyonaryo na pinanguluhan ni Gat Andres Bonifacio. So dahil dito, maraming mga Pilipino ang nagising sa katotohanan na ang Pilipinas pala ay ginagamit lamang ng Espanya, ginawang kolonya para sa interes ng Espanya at hindi man lang na improve yung kabuhayan ng mga Pilipino. Dahil doon, si Rizal ay inaristo at na-exile sa dapitan. Ngayon, merong giyera sa Cuba. Si Rizal ay hinire ng mga Kastila para magsilbi doon sa Cuba kasi may giyera doon sa Cuba na kolonya din ng Espanya. While going to Cuba, inaristo si Rizal. Inaristo
pagkatapos ikinulong sa Port Bonifacio at na-file ng kaso na sedisyon at kinasuhan at nakitaan ng kasalanan ng sedisyon at conspiracy. At noong Disyembre 30, 1896 ay inexecute sa Luneta. Ganon kalaki ang kabayanihan ni Rizal dahil sa kanyang kamatayan, nagising ang mga Pilipino sa mataas na pagkahimbing. For 331 years, nagising ang Pilipino kaya nagrevolusyon sa ilalim ng mga kamay ng mga Kastila sa pamamagitan ng katipunan na pinanguluhan ni Gat Andres Bonifacio. So nakita natin yung kabayanihan ni Rizal, hindi siya nakapaglaban man to man, hindi siya nagdala ng baril, ang ginawa niya, nagsulat, ginamit niya ang kanyang katilinuhan para matamo ng bayan ang freedom. So dapat sana makuha na natin ito ng leksyon. Magiging Rizal tayo sa modernong panahon. Kung merong problema sa bayan, dapat magreklamo. Kasi kung hindi nagreklamo si Rizal, hindi nag-aklas ang mga Pilipino at hindi sana natin natamo ang ating kalayaan. So, I'm challenging every Filipino to be like Rizal, na kung merong mga kabulastugan na ginagawa ang mga otoridad sa ating gobyerno, dapat magreklamo. Kung meron tayong karapatan, tayo ay magreklamo. Dapat tayo ay maging isang Dr. Jose Rizal sa modernong panahon. So yan lang po muna ang vlog ko ngayon. Mga kapatid, mga kababayan, maraming salamat at magandang araw sa ating lahat.